Basta mga kapwa ko mag-halaman, sa ngayon baka hindi tayo makapunta doon sa farm natin kasi may schedule kami ngayon na nagpa-trip to Baguio yung aking boss, kaya nakasama tayo. Pupunta tayo ngayon sa Baguio City. Ah, Sayang di ko mapapakita sa inyo yung ating farm ngayon kasi nung nakaraan nilinis namin yun. Nirestore yung mga tubo natin, yung mga pinagtataniman. Ngayon nalipatan na namin ng mga punla ulit. So siguro mga after mahigit 1 month, saan na natin na may ma-harvest na ulit tayo doon ng mga lettuce. Sayang lang hindi ko makapakita, pero susubukan ko pa rin. Titignan ko kung kaya pa rin pumunta doon, para ma-check din natin pati yung ating mga hito. So ilang muna mga ka-farmer, mamaya siguro magbibideo lang ako bago kami umalis. Tsaka siguro kung gawin na lang natin sa Baguio ay picture natin kung ano yung mga gulay na pwede nating makita doon, tsaka yung mga presyo. Siguro tingin ko mura ang gulay doon, i-check lang natin. So ilang muna mga ka-farmer, samahan nyo ako mamaya. So yun mga ka-farmer, nandito tayo sa Botanical Garden ng Baguio City. Nandito pa lang tayo sa may bandang bungad. Kumbaga kakapasok pa lang natin. May entrance dyan, 100 pesos. So yan, yung unang pathway na lalakadan, puro halaman nakatanim. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa mga halaman na yan. Pero siguro yung dahon nila kamukha ng gumamela, kaya maaring kapamilya siguro sila ng gumamela. Tapos ito na yung pababa dun sa kalakihan ng Botanical Garden. Marami pa ring halaman. Mayroon ding mga sunflower dyan. Makikita naman natin sa video. Yan, ang dami nila dyan. Ang kagandahan kasi sa lugar na yan, talagang medyo malamig. Kaya magagandang sibol ng mga halaman. Tsaka babad din sila sa sikat ng araw. Kumbaga malamig yung klima, pero may umaaraw naman, kaya talagang napakaganda sa mga halaman. So pagbaba natin, ayan, madami pang makikita dyan. Ayan yung tunnel na dinaanan namin, na puro halaman din ng nagsilbing bubong. So ang kagandahan dyan sa lugar na yan, napakalinis. Ayan, madami silang mga pinipicture dyan ng mga halaman na siguro galing na sa ibang bansa, kasi merong mga Chinese na klase ng halaman. Ayan, mga halamang karamihan dyan, mga halaman na mumulaklak gaya niyang nakikita natin. Pati na rin yan, mga cactus, mga succulent. Yan, gaganda ng mga halaman. Talagang Instagrammable ang kanyang view. Yan, meron ding ikutan diyan, mga park na pwedeng lakadan. Papakita ko mamaya yung kumbaga yung pinaka feature ng kanilang lugar, which is yung mga napakaraming bulaklak. Yan, halos kalakyan yan, puro bulaklak ang tanim. So yan, iikutin natin yung pinakataniman. Mukhang London Bridge yung kinuhanan nila ng reference dyan sa ginawa nilang yan. Maraming tanim na halaman, pero halos hindi ko kilala yung ibang mga bulaklak. Ayan. Thailand Friendship Park. Ayan, ang ganda dyan guys. Napakaliwalas mga ka-farmer. Kaya maganda itong tour natin kasi kumbaga nakita natin yung mga
halaman. Hindi lang natin nakita kung paano tinatanim. Siguro nakakabili naman siguro ng mga kumbaga pinakapunla diyan. So hindi rin natin alam kung talagang pan-display lang ba yan o nagbebenta din sila. Kasi sa klase ng pwesto nila, tsaka sa linis ng lugar, talagang kitang-kita natin na alagang-alaga. Yan, buong kalakihan na yan. Halos napakalaki ng lugar na yan. Talagang puro halaman nakatanim. Tapos ito, nakarating tayo dito sa cactus at succulent. Kumbaga, ang loob niyan, karamihan na nakatanim mga cactus. Iba't ibang variety. Meron sila ng timba. Meron din namang mga maliliit. Hindi naman siya mga purong cactus talaga ang nakatanim diyan. Kumbaga, karamihan lang talaga ng variety na tinatanim nila, mga cactus. Iba't ibang klase. Yung mga malalaking yan. Parang yung kagaya sa Spain na ginagawang vodka. Meron ding cactus na nakapilipit. Hindi ko alam ang mga tawag diyan. Pero ayun, yung itong mga maliliit din na cactus, wala kasing pangalan, kaya hindi ko malaman kung anong mga cactus yan, pero ang ganda ng lugar. Yung mahabang yan, mga monkey tail daw tawag diyan, nakapangalan. Monkey tail cactus. Ayan pa, ang dami na. Mga cactus din na namumulaklak. Ang ganda ng bulaklak nila, kulay pula. Ayan. Sayang lang at hindi natin masyadong maikutan din yung iba pa. Pero mabuti na rin na naikutan natin yan. Yan, gaganda. Sino mag-aakala na ang cactus pagka inipon mo sa loob ng isang lugar ay napakagandang kumbaga gawing bisitahan. Tapos ito, nakarating na kami sa may bamboo sanctuary. Kumbaga sa pangalan na lang nila, malalaman natin na puro kawayan na nakatanim dito. Bamboo sanctuary. Halos paikot yan, puro mga kawayan. So ito yung pinaka main event ng ating punta dito. Ang inaabangan ko din, yung strawberry farm ng Baguio City sa La Trinidad. Ayan, napakarami nung mga nakatanim na strawberry dyan. Ang sabi nung nagtitinda, pwede kang mag-pick up ng mga strawberry. Medyo may kamahalan nga lang, sa halagang 700 pesos ang 1 kilo. Yun, may bukod naman sa strawberry, may tanim din sila dyan ng mga broccoli. Nandun lang kumbaga nakatanim lang sa likod ng kanilang pwesto. Kaya yung hina-harvest nila talagang kitang-kita natin na fresh talaga. Ayan, ito yung mga tinda nilang strawberry. Hindi ko na rin halos babanggitin ng presyo. Pero yan, maganda yung mga strawberry nila, nakabalot na. Yun, may nakalagay naman pala na presyo dun sa gilid. Madami din mga chili garlic oil na may halong strawberry. Mga strawberry jam. Ang strawberry jam nila, dalawang klase. Meron yung buo-buo at meron din yung durog. Yan, yung kanilang taniman ng broccoli. Ang ganda ng kanilang pwesto. Ang kagandahan sa kanila kasi malamig, hindi masyadong ini-insekto. Kaya halos lahat ng itinatanim nila dito, napakaganda. So yan, kalakan ng taniman yan. Layo pa daw yan, maganda pa yun sa may dulo. Pero nandito lang kami sa may mga bandang tindahan. So yan, yung mga tinda, ang dami na nilang nagawang produkto dyan. Yan, nagbebenta din sila ng halaman na mismo. Meron din silang mga lettuce, gaya nung sa akin. Saka yan, mga strawberry nila.
Yan, meron din sila yung mga broccoli, gaganda. Tsaka ang dami nilang gulay yan, mga balot-balot na mga ka-farmer. Kaya talagang kung isa kang vegetable enthusiast, talagang napakagandang bisitahin ng lugar na yan. Yan, mura din ang mga benta nila. So ito, pinicture ko lang din. Kumbaga, hindi naman kasama sa farm natin. Pero ito kasi yung daan papunta doon sa bibilhan namin ng mismong gulay. Mga souvenir shop. Dami nilang tinda dyan. Mga pampasalubong din. Yan, mga produkto din na gawa sa Baguio City. So yun, nasa may bandang dulo. Pagkatapos ng pwesto to, yan, ito yung bibilhan natin ng gulay. Tsaka yung pinipig, sagada orange. Tsaka ito yung bibilhan namin. Yan, ang daming broccoli. O yan, may mga murang-mura. Mga nakabalot na, bok choy, spinach, cauliflower, broccoli. Ang broccoli nila, dalawang klase. Meron silang broccoli na yung mga trim na, yung mga maliliit na. Mga balot-balot. Tapos yan, mga ano nila, mga produkto nila. Mga chicharo, sili, ang mumura lahat. Talagang bagsak presyo yung bigay nila dyan. Kasi mura lang din daw nila nakukuha doon sa kanilang supplier. Yan, meron silang beetroot, lemon, pati na rin yung mga patatas. Ang patatas, napakamura. Ayan, sagada orange. Tsaka yung mga yan, marble potato. Yung tatlong balot. O potato marble kung tawagin ng iba. Bili nga po akong tatlo. Mura-mura yan dyan. Mga broccoli. Yan din, yung ating broccoli na bumili tayo ng 1 kilo. Ang 1 kilo sa kanila ay 80 lang. Tapos ang cauliflower ay ganun din ang presyo. So yan, mga patatas. Ang patatas sa kanila 50 lang ang kilo. Ilang kilo po isang ano? Ilang piraso po isang Kaya medyo marami tayong binili nung punta natin dyan. Kasi nga sinusulit na natin yung kumbaga yung punta natin niya sa Baguio kasi ang mumura ng gulay. So talagang nakaka-inspire na kumbaga kapag naging ganyan ang harvest natin sa ating mga taniman, kung meron tayong mga tanim ay talagang napakaganda. So yan, mga cauliflower, mumura din dyan. Kaya bumili ako ng 1 kilo. Yan, ng 1 kilo, 2 piraso. Nakakatawad naman sa kanila. Kaya hindi naman porky sabihin na mura na yun dyan. Kaya pa nilang ibaba pa yung presyo. Mas mura pa yung nakukuha natin. So yan, merong spinach. 50 pesos lang yung isang balot. Tapos mga bok choy. Yan, tapos yung iceberg lettuce. Tapos yung romaine lettuce, magkakatabi. Iceberg lettuce yan. Tapos yung romaine lettuce. Ang ganda. Tapos yung mga lettuce lang din, nakagaya ng tanim natin. Yan, mga sayote. Ang mumura ng gulay. Mga ka-farmer, kaya kumbaga sana mapuntahan nyo rin ito napuntahan namin. So yan, ito ngayon yung taniman daw nung binilhan natin ng broccoli. Ayan. So yun lamang muna sa ngayon mga ka-farmer. Hindi na ako nakapag-video, nakita yung aking mukha. Salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.